Manalangin po tayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tanan at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, Diyos ni Abraham, Isaac at ako, Diyos na aming sinasamba, pinupuri sa Espiritu at sa katotohanan. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo, sapagkat muli po sa gabi ito, kami po ay nagkakatipon, upang ikaw po ay aming pong mapapakinggan sa lahat ng mga mensahe na nais po ninyo namin po maunawaan para po sa Ebanghelyo na aming pong tatalakayin sa gabi ito. Tingin pong banal na salita para po sa darating na linggo, tingin pong banal na Ebanghelyo. Mangyari po, Panginoon, na kayo pong maguna po sa inyong pong banal na gawain ito. Kayo po maghari po sa pagpasulong ng dakong ito. Kayo po maghari sa bawat isa sa amin. Kayo po maghari ang lahat sa inyong pong abang lingkod. At sa lahat po, Panginoon, na makakatunghay, mapanood sa mga ipong banal na gawain ito, Panginoon. Bless us, O Lord. Bless po kami lahat ng mga salita, lahat ng mga mensahe na nais niyo po na iparating po sa amin sa gabi ito, Lord God. Lord, itanim mo po ito sa aming mga pusong isipan nang sa ganung Ama, ito po ay aming pong mai-apply sa aming pong mga araw-araw na buhay. Lord, wala po kami ibabalik po sa inyo, kundi taus-pusong papurihan ka, salamatan ka, luwalhatiin ka sa iyong banal at napakadakilang pangalan, sa pangalan po na iyong anak na sa Jesus, aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Lucas, o St. Luke, chapter 17, verse 11 to 19. Ito po yung Sunday Gospel na ating po kanina napakinggan sa banal na Santa Misa. Luke or Lucas, chapter 17, verse 11 to 19. Ang pagbasa mula sa sulat ni San Lucas, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 gitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" Tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi natin, "Salamat Diyos! Salamat Diyos! Salamat o Diyos! Salamat o Diyos! Salamat Panginoong Hesus!" Salamat Panginoong Hesus! Kaya sabihin mo sa katabi mo, "Kaya kapatid, Kaya kapatid, salamat. salamat! Kasi nakita na naman tayo ulit." Kasi nakita na naman tayo ulit. Sabihin mo, "Salamat sa Diyos." Salamat sa Diyos! Kasi buhay pa tayo. Kasi buhay pa tayo. Kaya sabihin mo, kapatid, Kapatid, dahil wala po tayong ibang sasabihin, dahil wala po tayong ibang sasabihin, kundi kundi salamat. salamat. Kaya ano po inantay mo? Eh ano pang inaantay mo? Umupo ka na. Umupo ka na. Sa maganda at pinagpahan po sa ating dito nga po sa ating mga Ebanghelyo ay talagang lumulutang po dito yung pasasalamat. Amen? So parang po dito na para sa ating Panginoong Hesus na bintin po sa Kanya yung pasasalamat. Amen? Kasi siguro, pag-isip natin sa
maganda siguro ang gagawin natin, ay unang-una natin babanggitin ay yung salamat. Salamat, Panginoon. Nagising na naman ako ulit. Amen. Salamat, Panginoon. Makikita ko na naman yung aking amo. Amen. Salamat, Panginoon. Makapag-tiktok na naman ako. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa araw na ito, ay hindi masisilayan ko ang kagandahan ng langit. Amen. Amen. So, dito ko po ay pinamagkatan ko po ang ating tatalakayin ngayon na ang ugali ng pagpapasalamat sa Diyos. In English, an attitude of gratitude or thanksgiving to God. An attitude of gratitude or thanksgiving to God. Or ang ugali ng pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga po sa awit 92 verse 1, ang nagpapasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Yun pala, mabuting bagay pala yung magpapasalamat tayo. Kaya ganun na lang po dito po sa ating Ebanghelyo, nung yung pinagaling yung 10 tungit, ay sabi ng Panginoon, nasaan yung siyang? Di ba 10 ang aking pinagaling at nilinis? Bakit? Ang isang Samaritano pa ang bumalik at magpasalamat sa Diyos. Wala bang ibang nagbalik, kundi ang Samaritano ito. Diba? So hinahanap ng Panginoon yung kanyang mga pinagaling. Bakit hindi sila bumalik? At magpuri, magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. So dito po, in English po, sa English translation, dito po sa verse 18, sabi po dito, has none but this foreigner returned to give thanks to God. Foreigner. Ibig sabihin, hindi siya taga-Israel. Samaritano. Hindi. Pilipino. Amen? So dito po, ang big deal po dito ay yung pagpasalamat. Kaya naman, ating tutalakayin ay the acronym of thanks. Thanks. Acronym of thanks. Spelling nga ba ninyo yung thanks? Hindi ko ba yung nakakalam ng spelling ng thanks? Ha? T H A N NKS. K S. S. Thanks. Meron dyan sa bulsa. So dito po, letter T po ay truly loving. Ano ba yung truly loving? Totoong nagmamahal. Totoong nagmamahal. Ganun ang Diyos. Totoong nagmamahal. Amen? Amen. Hindi katulad natin minsan. Minsan, kumukupas ang ating pagmamahal. Pero ang Diyos, hindi kumukupas ang kanyang pagmamahal. Amen. Amen? Ano pa sinasabi sa Romans chapter 8, verse 38 to 39? Sabi ni San Pablo, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. At hindi pala, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, ang pag-ibig ni Kristo ay walang pasubali, unconditional. Amen? Ano nga ba sinasabi niya sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. For God so loved the world. Amen? Ibig sabihin, wala siyang pinipili. God loves
the world. Ibig sabihin, lahat ng tao mahal ng Diyos. Wala siyang pinipili. Tayo minsan may pinipili tayo. Kung sino lang yung ka-verse natin, yun lang yung ating mahal. Umikit-kilit pa tayo, yakapin. Pero kapag may kapatid tayo dyan na minsan kinukontra tayo, minsan ayaw na natin lumapit sa Kanya. Hindi na kita mahal, hindi na kita bati. Pero ang Diyos hindi. Di ba? Still waiting, no? Nag-aantay ang Diyos sa iyo. Amen. Sabi ng Diyos, huwag ka lang mawawala. Andiyan lang ang Diyos para sa atin, no? Kasi inantay niya lang tayo na magbalik sa Kanya. Amen? At maramdaman natin ang Kanyang pagmamahal. Amen po? Amen. Ano ba sinasabi sa Psalm 107, verse 1-2? Sabi po dito, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Oh, ano pala? Ang pag-ibig ng Diyos pala ay matyaga. Endures forever. Ganun pala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinagtsatsagaan na tayo. Kahit minsan masama yung ugali natin. Minsan kakasala tayo, pinagtsatsagaan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Ganun pala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi na po sa verse 2, "Did the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble." Kaya daw, sabihin daw ng lahat na Kanyang hiligtas sa Kanyang kaaway o sa kaguluhan, dapat lahat ay magpuri sa Panginoon. Amen. So dito po sa ating Ebanghelyo, ito nga po yung pagligtas niya sa mga inapi. Ano yung sakit ng mga Kanyang niligtas? Ketong. Diba? Ang ketong ay pinakaseryosong sakit. No? Pinakaseryosong sakit. At ito yung magpapahiwalay sa iyo. Magpapahiwalay sa iyo sa kapwa mo, sa pamilya mo. Kasi hindi ka pwedeng pakihal doon kasi mahawaan mo sila. Amen? Amen. Pero sa ating Panginoon, kahit may kitong man yan, walang makapaghiwalay sa Kanya. Amen? Iniibig niya. Amen? Kaya dahil sa Kanyang pagmamahal, pinagaling niya ito. Yan man ay Israelite, yan man ay Gentil, pinagaling niya. 10 na pinagaling. Amen? So, ibig sabihin, unconditional talaga ang Kanyang pagmamahal. Kasi wala siyang pinipili. Magigyan man ay sa Birtano, wala siyang pakialam. Basta tumatawag sa Kanya, pinapagaling. Amen. Amen. Ganun ang epekto ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Ngunit, ang the best, ang may gawa, walang iba kundi ang Samaritano lamang. Amen. Kasi siya na ang tanging bumalik at nagpasalamat, nagpuri sa Diyos. Amen. So sa atin, dapat huwag natin kalimutan na palagi na tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos. Amen. Kasi Amen. pagkakamahan ng Diyos. Amen. Pinagtsatsagaan ka na. Amen. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinagtsatsagaan. Minsan, ikakasala ka. Mag-confess ka na ulit. Tatanggapin ka ulit ng Lord. Diba? Sa atin minsan, pag nakasala, sumusubra ka na. Diba? Itatakmin na kita. Tigas ka na ulo mo. Diba? Tama na, sobra na. Pero ang Diyos hindi. Amen? Amen. Sa pagbalik loob natin sa Kanya, sa confession, nakasala tayo, tinatanggap tayo. Parang sa pagbinyag natin, sabi niya, "You are my beloved child." Parang sinasabi doon, kung binyagan si Kristo, sabi ng Ama, "You are my beloved child." Amen. Beloved son. Amen? So, ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He is God that truly loves us. Amen? Saan po tayo? Letter H. Ano yung letter H? Ano kayo? Sino kakawala? Healer. Healer. Andun yung sa ating binasa na rin. Healer. Ano ba yung healer? Nanggagamot o manggagamot. Hindi yung magulagi ko, manggagamot. Manggagamot. No? Ang Diyos ay manggagamot.
Di ba? Dito po sa ating gospel, ay itong kitongin, noong unang panahon na yon, ay wala pa talagang, wala pang gamot. No? Wala pang gamot sa kitong. Di ba po? Pero hanggang na pinagaling sila ng ating Panginoon. Ha? Kasi, siya ang Diyos na kaya magpagaling sa lahat ng mga uri ng sakit at karamdaman. Amen. Kaya kung sino yung may mga sakit at karamdaman niya, huwag kayong mag-alinlangan na lumapit sa Diyos. Amen. Amen. Pagalingin ka ng Diyos. Ano mang uri ng sakit at karamdaman na yan? Ha? Walang imposible po sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga po, sabi sa Psalm 103, verse 2 to 3, sabi po dito, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, and heals all your diseases. Kapagaling sa lahat ng sakit, siya pala, kapag hindi ka mapapagaling ng doktor, ang Diyos mapapagaling ka. Kaya na iniwan ng Diyos ang kanyang sakramento po dito sa simbahan ito. No, kapag hindi ka gagaling sa doktor, punta ka sa simbahan. Amen? Kasi dito po ang sakramento, ito po ay nagpapagaling. Amen? Amen. Kaya nga meron po tayong mga exorcist priest. No? Kapag ikaw ay kinulam, hindi ka mapapagaling ng doktor. Saan ka pumunta? Sa albularyo. Pag pumunta ka ng albularyo, matutubli ng demonyo sa iyo. Kasi maraming gabay yung albularyo. Amen? Pag marami kang pinunta ng albularyo, marami na rin demonyo para kumakapit sa iyo. Saan ka lalapit? Ito sa simbahan, naging ni Kristo. Amen? Kaya kung meron po tayong sakramento hilig dito, ano ba yung sakramento hilig natin dito sa simbahan? Yung confession, anointing of the sick, and Eucharist. Amen? Amen. Katawan, tunay na katawan ni Kristo. If God is with us, who will be against us? Amen. Amen? Di ba natin alam yun? Lumaki din po ako dyan. Ngayon ko lang nalaman. Ganito pala. Dito pala sa simbahan. Dito pala natin matatanggap ang tunay na kagalingan. Amen. Ang physical. Kaya pagaling sa iyo, pati ang iyong spiritual. Amen. Amen? Gagaling ka na sa physical mo. Lalayas ng demonyo sa katawan mo. Galing ka. Gumaling ka. Spiritual din. Amen. Kaya saan po kayo? Dito na, sa simbahan. Amen? Dito natin matatagpuan talaga. Amen? Kasi ito nga po talaga yung tinatawag ng ating Panginoong Hesus. No? Diba? Back po, 2,000 years ago, no? Sa panguna po ng ating sa Papa na si San Pedro, no? Si Dinos, hanggang ngayon ay ilan na? 267. No? Ito kay Pope Leo. Ika-267 na siya kasi nung nakaraan, di ba? 266. Tanda ko ba ninyo? Baka ako pa nagkamali dito. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral ng hindi, no? Hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-refresh. So, hindi naman po yung topic natin. Pero, kinasulat natin, no? Patunay, ito talaga yung simbahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, sana po tayo, ang letter? A. Ano yung A? Ano kaya sa palagay niyo? Amen. A, always Luis. thank God. Always, laging magpasalamat sa Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-importante pala ito na magpasalamat po tayo lahat sa Panginoon. Eh sabi ko nga kanina, para sa Panginoon, big deal ang magpapasalamat sa Kanya. Para sa Kanya, tuwa siya. Pag nagsabi ka, Lord, thank you Lord. Salamat Lord sa pagsama mo po sa akin sa magdaman. Iningatan niyo po ako. At iniisip niyo po ako sa araw na ito. Thank you Lord. Ganun Amen. Prayer, very powerful na. Amen. Amen. Parang ano yan eh. Kapag ikaw ay may binigyan, tapos hindi nag-thank you sa'yo,
Susunod, parang tinatamad ka na magbigay. Amen. Kaya pag yung binigyan mo, palaging thank you, yung parang hahalikan ka na lang niya sa thank you, may inspired ka na naman eh, magbibigay ka naman ulit eh. Amen. Diba? Kaya may kapatid ko sabi niya, nung may nagbakasyon sa amin, may pinadala siyang pagkain. Ay, mag-usap kami sa through messenger. Sabi ko, maraming salamat sa binigay mo. Napakasarap. Namimiss ko yun. Sabi niya, huwag ka magpa-thank you kasi sabi nila, pag nag-thank you ka, hindi ka naman kamaulit. Ang sabi ko naman, sige na. Kapag ikaw ay nagbigay, tapos wala man ang thank you, sa susunod ka ganahan ka pa bang magbigay? Di ba? Hindi ka nagkakaroon ng bigay kasi kung kahit mo ng thank you, hindi mo lang yan. Hindi ko na ibibigyan. Di ba? Kaya ganun pala yun. Masaya tayo pag nag-thank you, no? Pag bigyan natin thank you, pag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas, pag walang thank you, Amen. nagmumulmul ka pa. Bakit na kayo? Ako may kailangan kayo. Nung natagap yung pera, nasaan yung thank you? Wala mo ng thank you. Ang tangan yung thank you ba no? Parang walang utang. Nag-expect tayo na mag-thank you. Di ba? So how much kaya kung ang Diyos pala, pag nagsabi tayo ng thank you sa Panginoon, talagang galak na galak ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya po tayo dapat mag-thank you lang. Kapag in good times or in bad times? Always. 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 Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Amen. Ano daw? In all circumstances. Give thanks to God. Amen. May problema ka man? Thank you, Lord. Amen. Diba? Meron kayong mayroong pasyente, nagpatsikap sa doktor, sabi ng doktor, alam mo ba kung ano sakit mo? Sabi ng pasyente, ano dok? Kasi sa utak mo, meron kang tumor. Nagpuri yung pasyente. Sabi ng doktor, bakit ka nagpuri? Sabi niya, kasi dok, palagi ko na naririnig, sinasabi nila sa akin, wala ka talagang utang. Pero sinasabi mo sa akin na yun, you have no more. May dala ka daw. Two more. Sabi niya, walang utang. Meron pa pala siya, 2 more. Walang utang kayo dyan. Kasi 2 more. More. Kidding aside, yung tao na yun na may sakit ng tumor, dahil sa kanyang palagi kong masigasig na paglilingkod, papuri sa Diyos, pananalangin, naghimala ang Diyos, pinagaling. Amen. 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 Kaya kapag kayo may masakit, huwag kayo magmukpok. Magpasalamat kayo sa Lord. Lord, thank you, Lord. Di ba? Ang sakit ko ito, Lord. Ano ba po ito sa iyo? I-offer ko ito sa iyo. Ang sakit ko. Amen. Ibahagi ko ito sa pasakit na ginawa ko sa akin. Nung ako ay yung niligtas. Amen. Matutuwa sa iyo ang Lord. Di ba? Kasi nag-ibahagi ka sa kanyang pasakit. Amen. Lahat ng mga problema, bigat ng naramdaman mo, lahat ng iyon, isuko mo sa Panginoon. Amen. Huwag mo sisihin ang Panginoon. Bakit ako ganun? O tagal-tagal ko na naglilingkod dito. Bakit ako ba may sakit ngayon? Hindi ganun. Di ba? Ano man yung mangyari sa iyo kasi naglilingkod ka kay Lord? Maliban na kung ikaw ay gumawa ng kalukuhan at ikaw ay nagkasakit, iyon na yun. Hindi na yung kalukuhan ng Diyos. Pero pag ikaw ay tapat na sumusunod sa Diyos at nagkasakit ka, magpuri ka sa Diyos. Amen. Walang ibang solusyon, kundi pagpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Always. Always. Saan po tayo? Anong? Dito? N. N. Ano yung N? Nothing is impossible. Amen. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang
Amen. Anak, mahirap sa Panginoon. Amen. Nothing is impossible. Amen? Sabi nga po sa Luke 1:37, for with God, nothing will be impossible. Amen. Amen? Kayo ba answer ko dyan? Amen. Amen. Bakit? Sinasabi natin, bakit na? Sabi ng Panginoon, walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Bakit hanggang ngayon? Hindi pa rin ako answer prayer. Ano kaya ang rason? Kulang. Masahin natin sa Mark chapter 9 verse 23. Sabi ko dito, all things are possible for the one who believes. Ang kulang pala, yung pagtitiwala, pananampalataya. Kaya minsan, kahit walang posible sa Lord, tayo naman ang naglilangan. Diba? Gusto-gusto na ni Lord ibigay. Parang tinitis ka lang ni Lord. Na, medyo pinipili ko muna. Kasi parang ito si sister, parang ano pa eh. Parang ano pa. Parang medyo kayawang pa eh. Anong tama? O, ititest ko muna ito. Huwag ko muna ibigay. Amen? Amen. Para maging matyaga ka. You pray more. You ask God more. You love God more. So, hindi ko pa kanya palubag. Gumawa ka pa ng kabutihan. Amen? Amen. Yun. Yung pananampalataya natin sa Diyos, minsan nagkukulang tayo. Kaya, hindi natin natatanggap yung ating mga prayer request, yung ating mga nire-request, ating mga gusto-gusto na bigay sa atin ng Lord. Amen? Parang sa first reading natin, sinaaman. Diba? Sinaaman. Nagpunta dito sa Israel para magpagamot sa isang propeta. Pero kinontra niya yung una. Ayaw niya sumunod. Bakit? Kasi palulublubin siya sa ilong Jordan. Sabi ni Father, hindi malinis ang tubig doon. Hanggang ngayon, medyo mapula-pula ang tubig doon. Hindi siya malinaw. Diba? Parang sinasabi, parang ano pa ngayon, parang nagreklamo ko kayo si Naaman. Sabi niya, bakit naman sa ilong Farfar? Hindi Farfar, sabi, malinis doon sa Farfar. Fresh na fresh, Farfar. Dito po sa sa ilong Jordan. Hindi malinaw. Tubig, ibig sabihin, hindi talaga malinis. Kaya, nung una, talagang umayaw siya. Pero sabi ng kanya kapulong, ba't di mo susundin? Gusto mo galing, di ba? Ano nangyari? Nag-change of mind. Amen? Kaya ginawa niya, sumunod siya sa sinabi ni Eliseo. At siya ay nagluglob ng 7 beses at siya ay gumaling. Ang kanyang balat ay parang balat ng bata. Amen. Amen. Makinis. Diba? Flawless. Flawless. Maging flawless. Diba? Kaya tayo magsunod sa Diyos. Maging flawless tayo. Amen. Wala na yung wakas panguhan. Diba? Maging ano ka na, no? Maging matuwid ka na. Amen. Dati bugnutin ka ngayon, hindi masyado. Ay, depende, no? Depende sa'yo, di ba? Depende. Kahit paano, may nagbabago sa'yo. Amen? Ang secret ay maging answer prayer tayo at mangyari po sa ating kalooban ng Diyos ay yung pananampalataya. Amen? Sabi nga po dito po sa ating Ebanghelyo, ano sinabi niya sa pinagaling niya, sa verse 19, paano niya? Umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Huwag ka nang magduda pa. Have faith. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Saan tayo? K. Ano yung K? Kindness. Wow! Kindness! Answer prayer, Sister Edna. Kindness. Ano yung kindness? Sa kabaitan, kabutihan, kagandahang loob. Amen. Nasa Panginoon na ang lahat
Amen? Amen. Sabi nga po sa Isaiah chapter 63 verse 7, sabi po dito, aking babanggitin ang mga kagandahang loob ng Panginoon at ang mga kapurihan ng Panginoon ayon sa lahat ng ipinagkaloob ng Panginoon sa amin at ang malaking kabutihan na kanyang ginawa sa sambahayan ni Israel na kanyang ginawa sa kanila ayon sa kanyang mga kaawaan at ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon, marami siyang ginawa sa kanyang bayang Israel. Kaya ganoon din po sa ating Ebanghelyo, nagpapatunay. Kung basahin po natin ang Ebanghelyo, maraming ginawa ang Panginoon sa Israel. Amen? Lahat ng mga nanapataya sa Kanya. Yung hindi nanapataya sa Kanya, si Frede. Amen? Doon lang siya sumasapataya sa Kanya. Siya ang nakakagawa ng mga himala. Amen? Amen. Kaya nga po dito po, sa ating po binasang Ebanghelyo, ito po ay, ito nga po yung pagtawag sa Kanya ng mga kitungin. Diba? Sabi ng mga kitungin, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ano ba sabi ng Panginoon? Inayawan ba niya? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, sige, pumunta na kayo sa pari at magpatingin. Diba? Ibig sabihin, magpasuri kayo sa pari. Sinabihan agad ng Panginoon, hindi niya inayawan. Ibig sabihin, para papunta sila ng pari, para bigyan sila ng certification na sila ay malinis na. Amen? Amen. Kasi kapag wala silang certification kahit sa pare, hindi sila pwede babalik sa kanyang pamilya kasi sabihin nila wala kayong certification galing sa pare. Amen? Pero, hindi pa sila dumating sa pare, magaling na sila. Amen. Amen? Kasi hindi ka naman pwede pumunta doon sa pare na masakit ka kasi hindi ka naman makapag-clearance doon. Diba? Kaya, alam ng Panginoon na papagalingin ko na kayo. Kaya pumunta na kayo doon. Yun po ang nagagawa ng kagandahang loob ng Panginoon. Amen. Amen. Ang tumatawag sa Kanya, may pananampalataya, matatanggap ang kanilang kahilingan. Amen. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Yung ginawa, alam na ng Panginoon, kanilang kailangan, yung papagalingin sila sa kanilang karamdaman. Kaya silang lahat ay kinagaling. Amen pa? Amen. Sana po tayo? Anong letter? S. S. Last but not the least. S. Ano ba yung S? Ano kaya sa lagay ng S? Sino kayo makakahula? Surrender daw. Surrender. Salvation? Surrender. Salvation belongs to our God, source of all graces. Mas malalim, source of all graces ang Panginoon. Amen? Pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Amen? Source of all graces. Amen. Nagmumulan ng lahat ng biyaya. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 6, sabi mo dito, so we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Ikaw, ibinuhos kanila yung mga grasya, lahat na inaangkin ng ating Panginoong Isus, yung nakikiisa sa ating Panginoong Isus. Kaya lahat tayo nakikiisa sa ating Panginoong Isus, para sinasabi ko dito sa ating binasa, na binuhos sa atin ng grasya ng Diyos. Dahil sa ating pagkikisa sa Panginoong Isus. Amen. Example po ng mga grasya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi mo sa Ephesians chapter 1 verse 3, praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Diba daw? Yung mga langit na paghahari, yung mga spiritual blessings natin na natatanggap, yun ang isang example na grasya na galing sa Diyos. Amen. Diba? Yung pagmamahal natin, yung pagiging mabuti natin, yung pagiging talento natin, diba? Yung magaling ka kumanta, yung magaling ka magbasa, diba? Magaling ka magtugtog, magaling ka magpuri sa Diyos, magaling ka manalangin, lahat ng spiritual blessings na yan, galing lahat
Amen. Amen? Hindi galing sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng magmayamang. Amen. Amen. Galing ko kayo mag-preach. Ikaw na. Ikaw na. Diba? Kaya, palagi ko lang sinasabi, pag sinabi nila, brother, nag-bless kami. Sabi ko, lahat ng iyon, grasya ng Diyos. Amen. Sino si Brother Julie? Sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa, kayo hiwalay sa akin. Amen. Amen. Ibig sabihin, kung nag-bless man kayo, wala kayong ibang papurihan kundi ang Diyos. Amen. Amen? Sige, kung tayo ko sa preacher, siyempre, matutuwa yung preacher, pero dapat sasabihin talaga ng preacher, lahat na, all glory belongs to our God. Amen? Amen. Amen? Kaya kapag kayo na-bless, magpuri kayo sa Diyos. Hindi sa preacher. Amen? Sino man dyan, ang nagkakupitan ko, inaramdam kayo ng bless. Sabihin mo agad, salamat sa Diyos, brother. Salamat sa Diyos, brother. Pinagpanak kami. Di ba? Ganun lang. Ano pa? Yung mga grasya na pinaglob sa atin. Sabi ko dito, Ephesians chapter 2, verse 8. For the grace you have been saved through faith. Ano daw? Yung kaligtasan natin, grasya ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya pati pala yung kaligtasan natin, grasya ng parang ng Diyos yun para sa atin. Kasi we cannot save ourselves. Amen? Lahat ng iyon ay grasya ng Diyos para sa atin. Yun po, yung kagustuhan ng Diyos sa atin, na tayong lahat ay iligtas. Amen? Kaya tawag doon, grasya. Amen? Kapag ikaw ay matigas sa ulo, disgrasya. Pero kung ikaw ay talaga sumusunod sa Diyos, matatanggap mo talaga yung grasya. Hindi ka mag-disgrasya. Amen. Ano ba pili natin? Grasya o disgrasya? Grasya. Ano pa? Hindi, sunod na. Amen. Ano ba? Amen. Sabi ko dito, sakay na. Dito na kayo kay Lord. Hindi ba? So, ang kagandahan po sa atin dito, ang kaya ibigay sa atin ng Panginoon, hindi na po kaligtasan natin sa ating pong literal na buhay, kundi kaligtasan po natin for eternal life. Amen? Hindi na po yung, kumbaga, hindi ka na disgrasya, o kung ka na-disgrasya man, hindi ka namatay, hindi lang yun. Yun, grasya din yun. Pero ang pinakagrasya, yung eternal life. Diba? Kaya importante ngayon, dapat tayo ay nasa estado palagi ng grasya ng Diyos. We are always in the state of grace. Ibig sabihin, if we are in the state of grace, wala tayong kasalanan na mortal. At kahit na mga kasalanan na hindi mortal, upinya, iwasan natin. Diba? Kasi kung alam natin kasalanan, kahit binyan lang yan, pero patuloy natin ginagawa kasi binyan lang naman. Sinasadya natin, yun ay mapupunta sa mortal sin. Bakit? Sin of omission. Alam mo ng kasalanan, ulit-ulit pa rin yung ginagawa. Amen? Kaya you cannot fool God. Amen? Amen. Kaya kung gusto natin mo grasya, hindi disgrasya, dapat mapigil natin ang buhay na tayo ay nasa estado ng grasya ng Diyos. Amen. Hindi tayo nagkakasala. Iwasan natin ang pagkakasala. Kapag nagkasala tayo ng mortal, saan tayo pupunta? Go to the sacrament of reconciliation, sacrament of confession. At matatawarin ka ng Diyos doon. At aakapin ka ng Diyos, welcome back. Ibabalik sa iyo yung sanctifying grace na nawala sa iyo. Kapag ikaw ay may mortal sin, nawawala sa iyo yung sanctifying grace. Ay yung sanctifying grace, yung tinanggap natin nung tayo binindagan. Binisan tayo ng puting-puti. Diba? Tinanggap tayo ng Diyos, you are my beloved child. Diba? Kaya sabi sa John 3, diba? John 3:3-5, ang hindi mabibinyagan ay hindi makakapasok sa kanya ng langit. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, nung tayo nabibinyagan, puting-puting tayo. Malinis na malinis tayo sa harapan ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos. Nahubad yung ating sinusuot na damit na yon, yung sanctifying grace, kapag tayo nakasala ng mortal. Amen? Kanino natin binigay yung damit na yon? Sa demonyo. Sino kumuha sa atin? Demonyo. Diba? Kasi doon mo binigay sa demonyo.
Diba? Kapag binyasin, ang damit na puti-puti, namamansahan. Amen? Kaya kapag namansahan, diba? Pag damit mo, namansahan, ayaw mo suotin. Diba? Nakakaya. Diba? Pero minsan, mga tao, makasalanan na, walang iyak. Diba? So dapat iwasan yung pagkakasala. Kapag ikasala ng mutan, balik loob sa Diyos. Go sa burden of reconciliation. Amen? Amen. Para tayo mag-discuss yan, para tayo ay matanggap natin yung grasya. Ang Diyos na pinagmumulahan ng lahat ng grasya. Amen. 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 Kaya nga sinabi po sa Ephesians chapter 3 verse 21, tayo po dito, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation forever and ever. Amen. Hindi pangalan mo lamang aming Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, ang Diyos na laging nariyan, ang Diyos na nagmamahal at umiibig, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na laging nariyan upang kami pagkalingin sa lahat ng aming mga sakit, lahat ng mga problema sa buhay namin. Ikaw ang Diyos, no other name but your name, our Lord Jesus Christ. We continue to praise you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Sa iyong batang na salita, Panginoon. Kaya, Lord, kung sino man po, Panginoon, ang mga sakit at karamdaman, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na napakakinig, Panginoon, sa iyong batang na salita ito, Panginoon. Lord, we ask in the mighty name of Jesus, na pagalingin po silang lahat, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na nahirapan, Panginoon. I pray, we pray, Lord God, na bigyan niyo po, Panginoon, ng kalunasan ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, lalo na po, Panginoon, sa kagalingan po ng aking magbahay, Panginoon. This is restoration po, Panginoon. We ask in the mighty name of Jesus, pagaling po siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. At sa kanya po pagbalik sa doktor, Panginoon. Clear na po, Panginoon, na kanyang dalawang ovaries, Panginoon. We ask in the mighty name of Jesus, we believe in your power, Lord God, that nothing is impossible with you. In the name of our Lord Jesus Christ, be healed, Sister Rachel. In the name of Jesus Christ, be healed, Sister Rachel. In the name of Jesus Christ, be healed. In the mighty name of Jesus. Oh, Amen. hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa lahat naman mga sakit at karamdaman, Panginoon, namin pong makaupang palad, Panginoon, sa aming pagpauwi, Panginoon, napadalawin niyo po ang kapangyarihan ito, Panginoon, na sa aming pong natanggap, sa aming pong kamay na ito, Panginoon, na lahat po, Panginoon, namin pong makamayan, Panginoon, silang lahat po, Panginoon, ay tatanggap ng biyaya, katulad po ng biyaya, namin pong natanggap sa gabi ito, Panginoon. At Lord, dalangin po, Panginoon, ang wala pong mga trabaho, Panginoon, pagkaluban po sila ng trabaho, ang mga walang visa, Panginoon, pagkaluban po sila ng visa, Panginoon, at lahat po, Panginoon, na nananghina, Panginoon, palalakasin sila, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga prayer request na kanilang pong tinataas, Panginoon, ano po ang kanilang kahilingan, Panginoon, ito pa po ay nakasulat po, Panginoon, sa kanilang prayer request, o ito man po, Panginoon, ay hindi po nasulat, Panginoon, batid niyo po, Lord God, ang nilalaman po ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kaalam ng lahat ng bagay, at ikaw ang Diyos na walang imposible po sa inyo, Lord, in the right time, Panginoon. I pray, Lord God, kayo po ang nakakaalam kung kailan po, Panginoon, na maging answered prayer po kami lahat po, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na matagal na po yung iba po dito, Lord God, matagal na po nilang hinihingi ang kailan po dalangin ito, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na ipagkaloob niyo po sa kanila in your right time, Panginoon. In your will, Lord God. Not Amen. our will, Lord, but your will be done. Lord, Amen. thank you, Lord. Wala po kami ibang masasabi sa iyo, kundi thank you, Lord, sa lahat ng mabiyaya at pagpapahala na ay pong tinagdamasa po sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon. Inakit po namin, Panginoon, na kaming lahat ay inyo na pong binago, Panginoon. Maging mabait po kami lalo, Panginoon. At lalo po kami, Panginoon, na maging holy, maging banal, mamumuhay sa kabanalan, Panginoon. Lord, thank you. Thank you sa lahat-lahat po, Panginoon. Ng kabutihan po ito, Panginoon. At Lord, sa mga handog ikapo po na tinataas po na aking mga kapatid na ito, Panginoon, inyo po sinabi, O Lord God,
kapag kami ay magbigay, iba't niya po ito sa amin, higit pa sa aming inaasahan, siksik-liglig at umaamaw pa. Amen. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay sinasabi po namin, salamat, Panginoon. Amen. Salamat po, Lord. Hindi na po kami mauubusan, Panginoon. Amen. Lord, at sa aming pong paghihiwalay-walay pansamantala, Panginoon, kami po yung samahan, Lord God, upang makabalik po kami na maluwalhati sa aming pong babalikan mga plan, sa aming pong babalikan ng mga trabaho, Panginoon. At patuloy, O Lord God, na kami po ay inyong pong samahan upang makita po sa amin ang iyong pong banal na presensya, makita po sa amin ang iyong pong paghahari, makikita po sa amin, Lord God, ang mabuting halimbawa, ang iyong pong mapapasaamin po, Panginoon, lahat ng mga katangian na iyong pong tinataglay. Amen. Lord, salamat po, Lord God, sa katagumpayan na iyong banal na gawain. Salamat po, Lord, sa iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga mensahe na iyong natanggap sa gabi ito, Lord God. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, na itanim mo po ito sa aming mga pusong isipan, nang sa ganun, Ama, ito po ay magkaroon ng katuparan po sa aming buhay. Amen. Lord, sa iyo po lahat ng pinabalik po namin ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak ng Jesus, aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. But this was the beginning, as this now and shall be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was at the beginning, and this now and shall be. Amen. All together, glory be to the The Father, and the Son, and the Holy Spirit. as it This was at the beginning, and this now and ever shall be, world without end. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.